Ilang oras ding pinag-isipan ni Matilda kung tama ba ang desisyon niya na humingi ng tawad kay Zenaya. Subalit kapag naiisip niya kung anong mangyayari sa buhay nila, kung hindi niya ito ginawa ay malamang sa malamang, tama nga ang desisyon niya. This is mind over heart. Ngayon ay susundin niyang nasa isip niya at hindi ang nararamdaman ng puso niya. Tumunog ang cellphone ni Matilda kung kaya't kinuha niya at tinignan. It was from his husband, Salvador. Sa loob ng mensahe ay ang lokasyon kung nasaan ang panganay nilang anak. Hindi niya na tinanong kung paano nahanap ni Salvador ito dahil alam niyang gumamit ito ng koneksyon. You should get going bago pa mahuli ang lahat. Yan ang last na mensahe ng asawa kaya napahinga siya ng malalim. Nang makita niyang lokasyon ay labis siyang nagulat. Anderson's Hotel? Paano na-afford ni ate ang ganyang karangyang hotel? Tanong ni Marigold na masilip ang mensahe ng ama. I really don't believe it. Ang kapal din ng apog ng kapatid mo. Matapos niyang lokohin si Mr. Anderson, ay may gana pa itong manatili sa hotel nila. What a shame! Nanggigigil talaga ako. Siguro nandito rin ang lalaki niya sa hotel na ito. Mas worst, baka pinastay pa ni Mr. Anderson ng walang iyang babaeng yon sa hotel na yan at inisning sagot ni Matilda sa dalagang anak na sinang-ayun na naman ni Marigold. Bakit nga ba pinanganak niya ang Zenaya na to? Napakawalang hiya at napakakapal ng mukha. Baka kung may mga taong nakakaalam sa mga nangyayari, ay malamang tatawanan lamang ang pamilya nila. Nagpatira sila ng walang hiyang babae sa bahay nila. Mom, hindi ngayon ang oras para isipin ang mga yan. Wala na tayong panahon para umupo na lang dito. Paano kung umalis si ate sa hotel niya at hindi na natin siya makita? Kailangan mo nang pumunta sa hotel at humingi ng tawad sa babaeng yun. Paalala ni Marigold sa ina. Kumunot ang noon ni Matilda dahil sa sinabi ng anak. Hindi ka ba sasama sa akin, anak? Tanong ni Matilda kung kaya't napaiwas ang tingin si Marigold. Hindi, mommy. Mas gusto ko kami dalawa lamang ng ate ang mag-usap. Hihingi rin ako ng tawad sa kanya, ngunit mas maigi sigurong ikaw na muna, mom. Isa pa, may dinner meeting kami ng isa kong client. Importante to. I am counting on you, mom. Alam kong kaya mong ibaba ang pride mo para sa pamilya natin. Huwag kang mag-alala, gagalingan ko rin sa meeting ko mamaya. Pangako ni Marigold sa ina. Sa katunayan, ayaw lang ni Marigold na sumama sa ina. Gawa-gawa lamang ang meeting na sinasabi niya. Ayaw niya lang talagang lumuhod at magmakaawa sa Zenaya na yon. Tama ng ina niya ang gumawa, pero siya, hindi. She will never beg for forgiveness from Zenaya. Never. Agad na tinawag ni Matilda ang kanilang driver upang ihatid siya sa Anderson's Hotel. At nang makapunta sila sa hotel ay napahanga at nanlalaki ang mga mata ni Matilda sa nakita. Sobrang laki at magarbong hotel na nasa harapan niya. Sa katunayan, hindi niya afford ang magstay ng ilang araw sa hotel na to. Ngayon nga lang siya nakatungtong sa hotel ng mga Anderson. Ilang minuto rin siyang naghanap sa hotel at nang makita kung nasaan ang kwarto ni Zenaya, ay napahinga ng malalim ang matanda. Chinek niya muna ang room number nito at nang makumpirma ay agad siyang kumatok sa pintuan. Hindi niya matanggap na ginagawa niya ito ngayon lang siyang nakaramdam ng kahihiyan at labag pa sa loob niya. Kung hindi lang sana sila binantaan ni Mr. Anderson ay hindi niya talaga to gagawin. Siguro naman isang sorry niya lang ay magiging okay ng dalaga, hindi ba? Isang sabi niya lang na umuwi ka na anak ay masaya itong yayakapin siya at hindi na magmamatigas pa. Nakarinig si Sinayang ng mahinang katok sa labas ng pintuan kung kaya't naisip niyang baka si Joaquin na yun. Kanina lamang ay binigyan siya nito ng bulaklak at letter kaya naman sobrang excited siyang pasalamatan at asarin ng binata. Wala na siyang hinintay pang oras kaya kagad niyang binuksan ang pintuan saka nagsalita. Joaquin, bumalik ka! Unti-unting nawala ang ngiti ni Zenaya na makita kung sinong nasa harapan niya. Ilang segundo lamang ang pagkagulat niya tagad na nawala na naman ito. Tinignan niya ng matalim si Matilda saka nagsalita. What are you doing here? Ano nga ba sa tingin mong ginagawa ko dito? Tanong din ni Matilda at seryosong tumingin kay Zenaya. Napahinga ng malalim si Matilda at napaikot ng mga mata sa dalaga. Okay, sige. Mali ako. Maling-mali ako dahil pinalayas kita sa mansyon at hindi ko malang inalalang kalagayan mo. Hindi ko dapat sinabi ang masasakit na salita sa'yo at itakwil ka. Malaki na rin ang nagawa mo problema sa pamilya natin. Pwede bang umuwi ka na? Umuwi ka na sa amin.
Yung pagtatampo mo hindi na nakakatuwa, Zenaya. Napataas ng kilay si Zenaya sa sinabi ni Matilda. Gusto niyang tumawa na napakalakas, ngunit pinigilan niya lang. Umuwi? Umuwi saan? Dito na ako nagstay, saan pa ako uuwi? Tanong ni Zenaya at pinipigilang matawa. Mukhang nakakalimutan mo atang hindi na ikaw ang nanay ko. At wala ka na rin karapatan pa sa akin. Mukhang hindi ata tayo nagkakaintindihan, Matilda. Nagsimulang uminit ang ulo ni Matilda sa sinabi ni Zenaya. Unti-unti namang bumabalik ang galit niya sa dalaga. Hindi talaga siya makapaniwala na galing ang babae sa sinapupunan niya. Malaking-malaki ang pagkakaiba nito sa bunso niyang anak na si Marigold. Si Marigold ay mabait, masunurin at matalino. Samantalang itong babaeng nasa harapan niya, walang hiya, walang modo, walang respeto, at higit sa lahat, mataas ang tingin sa sarili. Wala namang binatbat. Kinalma ni Matilda ang sarili at napahinga ng malalim. Pilit siyang ngumiti sa dalaga. Zenaya anak, kaya lang naman nasabi ko mga salitang yun sa'yo dahil nadala lang ako ng aking emosyon. Kaya naritong nanay mo dahil gusto kong magkabati na tayo. I am so worried about you, Zena. Tingnan mo sarili mo, nangangayayat ka na. Hindi mo deserve nang magstay sa isang hotel at mangumpahan. May tahanan ka naghihintay sa'yo. Sumama ka na sa akin, okay? Ang ama mo at ang kapatid mo ay naghihintay sa pagbabalik mo, anak ko. Kumnot ang noo ni Zenaya dahil sa biglang pagbabago ng pakikitungo sa kanya ni Matilda. Mukhang may something na nangyari kung kaya't narito ito para suyuin siya. Niwala nga siyang makitang sincerity sa mukha ng matanda habang nagsasalita ito sa kanya. Hindi kita ang pagsisisi nito sa mga nagawa nitong kasalanan sa kanya. Something's fishy sa isip-isip niya. Bigla niyang naalala ang letter ni Joaquin sa kanya. Nagkaroon sa Zenaya ng hint kung anong ginawa ni Joaquin nang mawala ito. I will make things right, babe. Magbabayad ang mga taong nanakit sa magiging asawa ko. Yan ang last na mensahe ni Joaquin sa letter nitong iniwan sa kanya kaninang umaga. Ngayon, alam na niya kung anong dahilan kung bakit nandito si Matilda sa harapan ng kondo niya. Malamang sa malamang, kinausap ni Joaquin ang mga to na kausapin at tumingin ng tawad sa kanya. Kasi kung iisipin, napaka-imposibleng babaan ni Matilda ang pride nito at hindi pa naman ito nagpapatalo. Wala itong pakialam sa kanya at nagawa nga siyang palayasin sa mansyon at itakwil nito bilang anak kaya wala itong panahon para magmakaawa sa kanya at sabihing bumalik siya sa mansyon ng mga ito. Baka nga wala rin itong pakialam kung palaboy-laboy siya sa kamay ni Laan at mamamatay dahil sa gutom. Naghihintay sila sa pagbabalik niya? Nakakatawa. Gusto niyang humalakhak nang humalakhak dahil sa sinabi ng matanda sa kanya. Ni minsan na hindi siya nito itinuring na pamilya. Kaya bakit naghihintay ang mga to sa pagbabalik niya? Baka nga hinihiling ng mga to na mawala na lamang siya sa mundo para wala na silang problema. Matilda, you don't have to pretend that you cared about me. Alam natin kung gaano ka kagalit sa akin. Nakalimutan mo na bang itinakwil mo na ako bilang anak mo? Bakit ka pa narito? Iting panunukso ni Zenaya sa babaeng matanda. Kinuyom ni Matilda ang kamao dahil unti-unting bumabalik ang pagkamuhi niya sa dalaga at nagmamatigas nga ito sa kanya. Sino ba siya? Napakataas naman ang tingin ng babaeng ito sa sarili niya. Subalit tuminga siya ng malalim at kinalma ang sarili. Kailangan niyang makumbinsi ang dalaga na umuwi na sa mansyon kung hindi ay katapusan na nga talaga ng pamilya nila. Zena, anak, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Kaya ko lang naman nagawa yon dahil sa bugso ng aking damdamin. Hindi ba minsan ay may mga salita na hindi naman natin minimin? Kaya lang naman nasabi natin yon dahil sa sobrang galit. Sinaktan mo sarili mong ina at wala na sa akin yon. Kinalimutan ko na yon. Maliit lamang na bagay kung kaya't ayusin na natin to. Mag-ina tayo, Zenaya. Gustong masok ka ni Matilda dahil sa sinabi niya ngunit pinilit niyang maging kalmado at seryoso. Hindi na napigilan ni Zenaya ang pagtawa. Kitang-kita niyang kaplastika ni Matilda sa kanya. Alam niyang sukang-suka ito sa sinasabi. Kaya lang naman nanditong matanda dahil takot itong mawala siya sa pamilya. Sabi nga niya siya ang alas ng mga ito. Ngunit hindi man lang siya ito pinapahalagahan. Binalaan na niyang matanda noon ngunit pinaira lamang nitong kasamaan at pagkamuhi sa kanya. Hindi niya alam kung saan ang gagaling. Mawalang galang na po, ngunit hindi ako madadala sa mga salita niyong plastic. Alam ko kung bakit nandito kayo. Binalaan ko na kayo noon, hindi ba? Nahuwag niyo akong kantiin dahil ako lang naman ang tanging alas niyo upang mas umangat ang negosyo niyo.
Ako lang ang tanging makakatulong sa inyo. Kinuha niyo ako sa probinsya para gamitin. Ni wala kayong masamang salitang narinig sa akin at hinayaan ko lang kayong gamitin ako for the sake of makasama kayo. But I am done with your shits, Matilda. Kung ayaw niyo sa akin, mas ayaw ko sa inyo. Sa mga mata ko, hindi na ikaw ang ina ko. Matagal na siyang patay at natanggap ko na yon. Matapos sasabihin ni Zenayang mahabang salita ay agad siyang sinara ng pintuan sa harap mismo ni Matilda. Huminga ng malalim si Zenaya. Nanuluha siyang nilak ang pintuan ng kondo niya. Sobrang pagod na siya sa mga to, ni hindi man lang niya nakitang senseridad sa mga mata ng ina, bagkus parang nandidiri pa nga ito nang suyuin siya. Siya na sariling anak nito. Isa pa kaya lang naman pumunta ito dahil alam niyang kinausap ni Joaquin at baka nga tinakot pa ang mga to. Hindi naman talaga nag-aalala ang pamilya niya sa kanya at sobrang sakit para sa kanya yon. Sa kabilang banda, napapikit ng mariin si Matilda nang pagsaran siya ng pintuan ni Zenaya. Malakas ang pagkakasara ng dalaga kung kaya't napapikit siya. Para siyang sinampal ulit ng babae at sa panahong iyon, nadagdagan na naman ang galit niya kay Zenaya. Kinuyom niya ang kamao sa kabalak na kumatok ulit sa pintuan na Zenaya, ngunit napatigil siya. She's done. Sino ba naman ang tangang magulang na gagawin ito? Ang anak dapat ang humihingi ng tawad sa magulang at hindi yung magulang humihingi ng tawad sa anak. Sa sobrang galit ay pinaghahampas ng pintuan ni Zenaya. Gusto niyang pagsabihan ng dalaga at ipagsiksik sa kukote nito na wala itong karapatang pagsaran siya ng pintuan. Zenaya! Buwisit! Buksan mong pinto! Huwag mo kong taguan dyan sa loob! Sigaw ni Matilda. Wala na siyang pakialam pa kung marinig man siya ng mga kalapit kwarto nito. Hindi niya na rin iniisip ang magagawa niyang skandalo. At kung may kumuha ng video niya, ilang minuto rin niyang kinatok, hinampas at pinagtatadyakan ang pintuan ng dalaga. Ngunit hindi pa rin ito natinag. Halos lumabas ng ugat niya sa leeg dahil sa sigaw at gigil niya sa dalaga. Zenaya! Nakalimutan mo na ba ang kasal ninyo ng panganay na anak ng mga Anderson? Nakalimutan mo na ba ang kasunduan nating dalawa? Ayaw mo bang maikasal sa mayamang pamilya at magkaroon ng magandang buhay? Kaya ka lang naman pinakasal sa lalaki dahil ikaw ang panganay na anak ng mga Santiles. Kaya huwag kang umasta dyan na napaka-special dahil kapag nalaman ni Miss Anderson na hindi ka na parte ng pamilya namin, ay hindi ko na alam kung saan ka pupulutin. May pag-asa ka pang bumalik sa amin, Zena. Kaya hanggat hindi pa huli ang lahat ay bumalik ka na sa amin. Sigaw ni Matilda kay Zenaya. Ilang segundo lamang ang nakalipas na may humawak sa braso ni Matilda kaya agad siyang nagulat. Kita niya isang security guard na seryosong nakatingin sa kanya. Mawalang galang na ho, ma'am. Ngunit may tumawag sa amin na guest dito at sinasabing nakakaabala kayo sa labas ng kondo nito. Kung pwede, umalis na ho kayo sa hotel at baka tumawag pa kami ng pulis. This is trespassing. Wala rin kayong card na dala at I assume na hindi kayo dumiretso sa front desk ng hotel. Seryosong saad ng security guard kung kaya't biglang naistatwa si Matilda. Tumawag sa kanila ang isang guest? Kumuyom ang kamao ni Matilda dahil sa sobrang galit. For sure si Zenayang tumawag sa security guard para mag-complaint. Walang nagawa si Matilda kung hindi ang sumunod sa security guard. Ayaw niyang makulong. Nakakahiya yun sa imahe niya. Bago pa man siya umalis ay muling sinamaan niya ng tingin ng pintuan at sinipa pa niya gamit ng paa niya. Ma'am, kung ayaw niyong lumala ang lahat, mas magiging sundan niyo na lang ho kami. Hindi mo ba ako kilala? Isa akong miyembro ng pamilyang elitista. Kaya huwag mo akong mahawak-hawakan. Security guard ka lang. Galit na wika ni Matilda sa lalaki. Wala akong pakialam kung sino ka man dahil mas mahalagang guest o customer sa hotel na to. Umalis na kayo hanggat may pasensya pa ako. Inis na sagot ng guard sa matanda at walang habas na. Hinawakan ng braso ni Matilda tinila palabas ng hotel. Joaquin, may tanong ako. Kasalukuyang kumakain si Joaquin at Zenaya ng dinner nila. Napalingon naman si Joaquin sa dalaga at huminto sa pagkain. Kanina lang ay pumunta ang aking ina sa harap ng kondo ko. Humihingi ito ng tawad sa akin at gusto akong pabalikin sa mansyon. Gawa mo ba yon? Napatikhim ang binata sa kadahan-dahang napatango. Tila ba nahiya itong sabihin sa dalaga na siya ang may kagagawan kung bakit pumunta si Matilda sa hotel. Well, I gave them a warning. Napatango-tango sa Zenaya sa sinabi ng binata. Hindi niya alam kung pasasalamatan niya ba ang lalaki o ano. Nakaramdam siya ng saya dahil alam niyang may taong magtatanggol na sa kanya. Gawan man siya ng masama ng sarili niyang pamilya, ay alam niyang may tutulong pa rin sa kanya at si Kit Joaquin yun. Hindi mapigilan na Zenayang mapangiti
dahil sa ginawa ng binata para sa kanya. Nang makita niyang hindi makatingin ng diretsong lalaki ay nakaisip siya ng idea. Tutuksoin niya ito. Mukhang matapos na nangyari sa atin kagabi. Naramdaman mong dapat na ipagtanggol ako sa mga magulang ko. May feelings ka na ba sa akin, Mr. Kit Joaquin Anderson? Tuksong wika ni Zenaya sa binata. Nang marinig ang sinabi ng dalaga ay mabilis na tumibok ang puso ni Kit Joaquin. Marinig lang ang malambing at mahina nitong boses ay hindi na naman mapakali ang puso niya. Unti-unting uminit ang kanyang tenga at alam niyang namumula na ito. Shit! Bulong ni Joaquin sa sarili. Kahit na hindi sila nagtali kagabi ay nag-make out naman sila and it was so hot. Sumagi sa isipan niyang larawang nakangangang babae habang napapaliyad sa sarap ng kainin niya ng buong pusong namumulang hiyas nito. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang malakas na pagtibok ng puso't para bang gusto nitong kumawala sa katawan niya. Inalis niya sa kanyang isipan ang pilong naiisip na kinalma ang sarili. Basta't kapag may problema ka, sabihin mo lang ako at handa akong tumulong sa iyo sa lahat ng oras. Joaquin pursed his lips and added, at hindi ko ginawa yon dahil sa nangyari sa atin kagabi. Tumawa naman ng mahina si Zenaya nang marinig ang sinabi ng binata. Siningkitan niya ng tingin si Joaquin sa kanilapitan ng mukha. Namumula na ang buong mukha nito and she finds out so cute. Naputo lang ang tuksuhan nila nang dumating ang isang waiter sa table nila. Dala-dala nitong isang tray ng desserts kung kaya napaupo ng maayos sa Zenaya. Sumikit naman ang mga mata ni Zenaya na makita ang dessert. It was a chocolate cake that has a peanut on top. Ibababa na sana ito ng waiter sa mesa nang pigilan niyang lalaki. Wait, hindi kumakain ng peanut ang asawa ko dahil allergy siya dito. We will have a cheesecake instead. Napataas ng kilay si Joaquin dahil sa sinabi ng dalaga. Naging palaisipan sa kanya kung bakit alam ng babae na allergy siya sa peanut. Ni mommy niya hindi alam na allergy siya dito. How come na alam ito ng dalaga? Paano mo nalaman? Tanong ni Joaquin kay Zenaya. Ngumiti lang si Zenaya sa lalaki at nagsimulang kumain. Alam ko ang lahat ng tungkol sa iyo, Mr. Anderson. Napailing na lamang si Joaquin, baka nagkataon lang at tinutukso na naman siya nito. It's impossible na malaman itong allergies niya o ang lahat ng tungkol sa kanya dahil ilang linggo pa lamang silang nagkakakilala. Iniba niya ang topic sa kanyang salita. Dito ka ba muna mag-stay? Tanong ni Joaquin sa dalaga. Tumangutango sa Zenaya. Yup, pero kung free ka, pwede ka namang tumambay sa kondo ko. I am willing to open my door to you anytime. Gising sagot ng dalaga. Biglang nabulunan si Joaquin kung kaya't iniabot ni Zenaya ang tubig sa lalaki. Okay ka lang? Yeah, I'm sorry and thank you. Hindi makapaniwala si Joaquin sa sinabi ng babae. Talagang hindi pa nga tapos ang babae na tuksohin siya. Kailan ba siya masasani dito? Alam niyang namumula na naman ang kanyang mukha kung kaya't napangisi sa kanya ang dalaga. Ilang minuto silang natahimik kung kaya't nakaramdam ng pagka-awkward sa Zenaya. Nga pala, before I forgot, pwede bang sa kondo na lang tayo mag-perform ng special treatment? Sobrang tinatamad na kasi akong lumabas ngayon dahil sa nangyari rin noong nakaraang araw. Don't worry, nakaprepare ng device sa loob ng kondo ko at safe naman doon. Nag-isip ng ilang segundo si Joaquin at tumango na lamang kalaunan. Kita pa rin ni Zenaya na nahihiya ang lalaki at hindi makatingin sa kanya. Magsasalita pa sana siya nang mag-ring ang telepono ng lalaki kung kaya sinagot nito kaagad ang tumawag. Sige, papunta na ako ngayon din. Yan ang last na sinabi ni Joaquin at binaba ang telepono. Tumingin ang binata kay Zenaya saka nagsalita. It was Jared. Pinapapunta ako sa office. Emergency daw. Naintindihan naman ni Zenaya ang sinabi ng fiancé kung kaya't napatango siya. Sige, mag-iingat ka. Aalis na sana si Joaquin ngunit pinigilan ni Zenaya ang binata. Wait! Lumapit si Zenaya kay Joaquin saka napay-squat sa harap ng lalaki. Inayos ng dalaga ang tie nitong nagulo at pinagpaga ng suit nito. Kahit na sobrang busy ka sa trabaho, huwag mo pa rin kalimutan ang kalusugan mo. Magpahinga ka kung kinakailangan, okay? Nasuyong paalala ni Zenaya sa binata. Muling lumambot ang puso ni Joaquin sa sinabi ni Zenaya. Nakaramdam siya ng kaligayahan dahil para na nga silang mag-asawa and he can't wait na maikasal sa babaeng kaharap niya. Ano ang gagawin ni Matilda ngayong pinahiya at hindi siya tinanggap ni Zenaya? Magawa pa kaya nilang makumbinsi si Zenaya na bumalik sa kanila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.